Balik tayo mga kabayan. Noong linggo po, nagpunta po ako ng Macau. Nagkaroon po kami ng leader forum po sa Macau. Yung mga po iba't ibang um, asosasyon po. Yung mga DDS leader, yung mga iba't ibang klase po ng asosasyon sa Macau. Nakipagkita po ako sa kanila. Nagkaroon po kami ng meeting doon sa headquarter po nila sa Macau. Hi, Sister Beth, Opelia, salamat sa panonood. Miss Monica, gandang gabi po sa inyo. Tapos nasabi rin po nila yung problema po nila doon sa PCOS machine po nila sa Macau. Dalawang PCOS, 1 linggo na pong invalid po. Tinatamad na yung mga taong bumoto. Kasi nga po wala namang PCOS. Bumoboto po sila ng mano-mano. Ilalagay po nila sa envelope yung ibinoto nila. Tapos isisealed po nila, papermahan nila. Tapos pagdating daw ng PCOS machine, sa kanila i-feed sa machine. Of course, wala silang authority to mag-feed sa machine, kundi the Philippine Consulate itself, sila yung mag-feed sa machine. Ang problema nito, kung yun pa rin yung sinulat nila doon sa sa balota nila, siguro kung pwedeng reviewin, hindi ko rin alam. Sabi ko nga, pinicturan ba ninyo bago ninyo isiniled sa envelope? Hindi daw, bawal daw. Dito sa ating butuhan ng 2019, sobrang init talaga. Mainit po talaga kasi yung mga tao, nawala na po kasi sila ng tiwala. Wala na po silang tiwala sa nakaraan pong panahon, 3 years ago, na machine na nga po tayo. Mas madali nga sana, mas madali nang bumoto dahil ka na lang, si-shade ka na lang, tapos pasok doon sa okay na, labas na. Hindi kagaya nung araw na mag-ekis-ekis ka pa ng ilang beses yung mga teacher na nagpo-pool watcher. Grabe, hindi na sila kumakain, magdamag silang puyat, tapos namamatayan pa ng kuryente, o sadya yatang pinapatay yung mga kuryente. Sadyang nagba-brown out para hindi na mabilang yung boto ng mga tao. Pero at least may mga watcher talaga pong magpapatunay. Makikita po yung mga hinuhugis doon sa blackboard kung ilan po yung kay Juan, kay Jose, o kung kanino pong kandidato. Tas heto si Smartmatic, dumating si Smartmatic na pangako ng COMELEC na eto si Smartmatic, sagot ng ating suliranin na mabagal na pagbilang ng ating boto. Ang mga tao natuwa kasi siyempre mas mabilis. Pero nung dumating nung lumabas ang resulta ng Smartmatic na yan, na imbes na naging salitang smart, naging salitang smart, naging smart, hindi na po siya smart. Naging magic-matic na po siya. Kasi totoo naman po yun, natulog nga lang po ng kunting sandali ang mga Pilipino. Sandali lang po yung tinulog ng mga Pilipino. Si BP Bongbong Marcos, ilang oras lang po yung tinulog niya siguro sa magdamag na yan. Baka nga 3 oras lang yung tinulog niya. Paggising niya kinabukasan, hindi na Bongbong Marcos yung yung nanalo. Si Cordapian ang nanalo. So napakahirap talagang intindihin bakit nagkaganon kaagad. Ang bilis-bilis naman ng pag-magic ng Smartmatic na yan. Ilang milyon-milyon yung panalo ni Bongbong Marcos lately. Tapos bigla isang kunting oras lang ng gabi naging
naging ano na si ano pangalan nun, yung tita ninyo. Nanalo na yung tita ninyo. Nila pala, tita nila. Ang mga tao po, hindi naman sana magbabantay ng ganyang hindi sana mag-iisip ng ganyang katindi. Sa ngayon, yung isip nila hindi lumalakad yung kanilang mga imahinasyon o nagbibintang. Kung wala pong basihan dahil nga po sa mga nakaraan na yan. Imbes na hindi tayo mag-isip sa ating kapwa ng masama, nakakapag-isip po tayo. Kasi nga po, ito pa lang, yung sa Macau, 2 machine na kaagad pumalpak, 1 linggo ng may 1 linggo na, wala pa rin yung machine nila. Sino ba raw ang sisipagin na bumoto? Wala pa 500 yung naipapasok doon sa machine, na invalid na malfunction na. Paano nga naman pagka libo-libo na yung ma-invalid, dadalawa yung parating, ma-invalid na naman. 500 pala yung nakakaboto. 9,000 ang botante sa Macau. 30,000 Pilipino ang meron sa Macau. 9,000 po yung valid voters sa Macau, yung registered voters. 500 pa lang yung bumumoto, yung machine nila, wala na. Yung machine nila. 3 taon na pinaghandaan ng COMELEC ang Smartmatic na yan. Milyon ang binayaran po diyan sa Smartmatic na yan. Hindi siguro nga made in China yung mga yung mga Picos na yan kung totoo sa yan. Made in China siguro kasi mayat-maya nasisira. Alam niyo yung mga COMELEC na yan, ginagawa tayong gago eh. Siguro sabi nila, mga Pilipinong yan, mga tanga naman yan eh. Kasi minsan, alam mo, kaya tayo ginagago ng mga yan kasi nagpapakagago tayo. Minsan yung ating mga boto, ibinebenta po natin. Naibebenta sa 3 saingan lang. Ang katapat mo ng ating boto, 3 saingan, 3 grocery. Okay na yon. Hindi natin po iniisip na yung ating mga kinabukasan, yung kinabukasan po ng ating mga anak, nakasalalay mismo doon sa mga humahawak sa ating bansa. Dati walang pakialam ang Pilipino kung na dibaling manalo si Tita Coringkong dati. Tapos yung anak niyang si Panot, umupo na naman. Wala tayong pakialam dati. Yung mga Pilipino na nagbenta ng boto nila, 3 saingan. Wala silang pakialam. Tapos maghahanap sila yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Maghahanap sila ng magandang ekonomiya. Binenta nila ng 3 saingan lang yung kanilang mga boto. Ingat-ingat mga kabayan, yung mga hindi pa nakakaboto. Stand firm. Dapat po natuto na po tayo. Let yung ating mga pandinig, yung ating mga isip po, ay matuto na po tayo sa nakaraan. Focus po natin yung ating mga ngayon, yung ating pagboto ngayon sa tamang kandidato po. Bakit hindi naman natin piliin naman po yung mga bago ngayon, yung mga bago na meron pong pakialam at pagmamalasakit sa kapwa nila. Like Larry Gadon. Alam nyo kay Larry Gadon, nakikita ko sa kanya yung tamang pagmamalasakit ng bayan, yung pagmamahal niya sa kanyang puso. Sasabihin natin si Larry Gadon, nagmumura kasi yan eh. At least nilalabas na niya yung kanyang yung masama sa kanya, inilalabas na po niya. Hindi na po niya tinatago. Anhin mo yung mga yung mga nakaganito na kandidato. Yung mga nakaganito na kandidato. Pero sa loob-loob nila o sa nila, yung plano nila sa buhay nila, yung plano nila sa Pilipinas. Yung ikatlong bahagi ng Pilipinas, ibebenta nila sa iba. Babenta nila sa foreigner. Isip-isip po tayo. Mag-isip-isip tayo mga kabayan. Kailangan po, yung ating pagboto po ngayon, pipiliin po natin yung mga senator o yung mga pinuno na meron pong totoong pagmamalasakit po sa ating bansa.
Doon po sa sa poll watcher po. Doon sa exit poll po sa voting precinct ng Kennedy Town. Tinanong po kami ng ng Ocho Derecho. Ano ba raw yung mga pinaggagawa namin? Bakit namin kailangan interviewin yung mga tao? Bakit kailangan namin mag-survey? Wala ba raw kaming tiwala? Sabi kong ganun doon sa mga taga Ocho Derecho. Kayo ba? Bakit hindi nyo ginagawa yan? Bakit kampante kayo diyan? Na alam naman ninyo na halos walang may gusto na sa Ocho Derecho. Yung mga na-interview nga namin na simula po, nag-umpisa po ang botohan. Meron lang po ako 2 katao na na-interview para kay Tita Grace ninyo. Yung napakagalang po na tita ninyo, 2 lang po ang na-interview ko simula po nagbotohan. Kasi kailangan rin naman namin isama po yung mga diyan, yung mga nasa kaliwa para alam namin po yung nangyayari talaga sa botohan na yan. Kapag sila'y umismid at sinabing diretso o sekreto, alam na namin po 'yon. Ocho Derecho po 'yon. Pero may mga tao rin naman na nagsasabi na talagang totoo na binoto ko si ganito. Ay, binoto ko si Bam Aquino. Pero isa lang po 'yon. Binoto ko si Bam Aquino kasi gusto ko may kontrabida rin po sa bansa. Akala ko naman na puro bida lang, pero ibinoto ko po lahat yung 11 na hugpong, number 12 po, si Bam Aquino. Pero nag-iisa lang po yun, yung may utak na ganun. Kasi gusto ko po, doon sa Pilipinas, may bida, may kontrabida rin, may halo. Nakakatawa, no? Kakatawa minsan yung mga bumubuto. Nakakapraning minsan Pero para sa akin po mga kabayan, be vigilant talaga. Ito yung mga sakripisyong ginagawa namin. Lahat ng mga kaibigan po namin, lahat ng mga kami nagsasama-sama kami. Lahat ng mga asosasyon dito po sa Hong Kong, lahat may malasakit po sa ating mga senator o kandidato. Nagsasama-sama po kami. Halimbawa, yung Glenn Chong solid supporter. 5 yan, 4 po sila. Puro Glenn Chong yan. Interview nila puro Glenn Chong. So, hindi lang po iisang tao po yung rito. Kung tutuusin. Hindi lang po iisang tao yung nag-i-interview. May pang Glenn Chong, may pang General Bato, tapos may pang Bongo. Isang tao minsan, 2 senator, Bongo at saka pangalan nito, si Dr. Ong. May isang tao naman si Manicad o Senator Bato, General Bato, ganon. Tapos isang tao Marcos and Larry Gadon. So lahat po yan may participation po lahat. Kaya hindi po yung iisang tao lang po yung nag-i-interview para diyan. Kaya kung darating po yung time na mag-declare po ng na nanalo po ang Ocho Derecho dito sa Hong Kong. Ewan ko lang kung baka kakaroon po ng revolusyon kung tutuusin. Kasi araw-araw po kami nagsasakripisyo po doon sa voting precinct. May mga trabaho po kami. Pero salit-salitan po kami, araw-araw po kami nagsasakripisyo, alang-ala po sa bayan. Kasi ayaw na namin pong maluko po tayo ulit. Sawang-sawa na po kami sa panluluko ng mga tao dyan sa Comelec. Sawang-sawa na po ang mga OFWs na niluluko po kami, naluluko tayo ng mga tiga-Comelec na yan. Wala namang problema po sa amin kung manalo ang Ocho Derecho basta malinis po yung halalan. Basta wala pong dayaan, wala pong perang umandar po diyan. Wala naman pong problema sa amin kung yun talagang pinili ng taong bayan Pero hindi po Hindi na po yung pinipili ng taong bayan yan. Kasi nagkakaroon na po ng isip ang mga tao. Tumatalino na po ang mga tao. Yan lamang po at kunting paalaala po doon sa pagboto natin. Wag na wag po nating sosobrahan. 12 lang po iboboto natin. Be responsible na mamamayan o botante. Hanggat maaari po, punuin nyo yung 12 senator na yan. Kasi hindi natin alam, baka isa lang yung ibinoto natin. Dahil siya lang yung, halimbawa,
isa lang yung gusto nating iboto dahil poging-pogi siya, binata siya. Eh ngayon, parang kilig na kilig ka sa kanya. Ayaw mo nang dugtungan yung, yung isang yun. Isa na lang yung ibinoto mo, 11 yung natira. Huwag ko kayong magtaka. Pagdating po ng panahon, mapuno po iyon na hindi natin nalalaman. Magkakaroon ng shading yun na hindi natin nalalaman. Kagaya ng mga nakaraang panahon. Baka darating yung time, isa lang yung binoto mo, magugulat ka na lang, 12 na pala yung lumabas doon sa ng Comelec. Kaya be responsible. Ilagay mo na po sa papel, yung tamang kodigo mo, ilagay mo na sa papel. Para pagdating mo sa voting precinct, hindi ka na mag-over, hindi ka na kulangin. At isang party list, okay na po yun. Yun lamang po, salamat po at nawa po makapagbigay po ako ng kunting inspirasyon sa bawat isa. Ayon Rock po, dito lamang po sa Hong Kong.